at universities sa bansa. Nako po. Speaking of Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, mga bossing. Nabanggit ko mga makailang minuto nakalipas, mga kababayan, mas kapag ka pinagkumpara mo si VP Sara, yung pag-i-incheck niya doon, no? At yung pag-i-incheck ni Mayora Alice Go. Sasabihin mo, walang sinabi yung pag-i-incheck ni VP Sara. Ito naman po, mga kababayan, ang ramdam ko dito talagang nababagalan ng Pangulo sa ating vice. Ano po? Nababagalan. Sabi ni Josephine Ventures o Ventures o kung ano man, Ventures o Ventures o Ventures o kung Tagalog, 351 likes ako. Ayan. Ang ano po natin dito, mga kababayan, press nyo lang po yung like button dyan and i-comment nyo kung pang ilan yung like nyo and then isa-shout out ko po kayo. No? Iiyak na naman sila. So eto mga kababayan. Ano po, pakiramdam ko dito sa news na ito, nababagalan talaga ang ating Pangulo doon sa ating Department of Education Secretary. Bukas ba yung ano niyan? 17, natataon naman, no? Bukas yung 17. Saan ba gaganapin yan? Liwasang Bonifacio, kung di ako nagkakamali. Ito namang hakbangin na ito, mga kababayan, nung sila Mami Peng, hindi naman Sara resign sa pagka-Vice Pangulo. Hindi naman ganon, ha? Kaya huwag kayong mag-alala, mga DDS. Hindi yun. Sara resign sa Department of Education lang naman. Diba? Dahil napapansin ng bawat mamamayang Pilipino na talagang hindi po competitive ang ating Vice Presidente na patakbuhin. No? Oo nga. La Union yung sinasabi ko. Sorry. Tama. La Union, sila Pakoy, sila Tarlac, iba pala yun. Pasensya na po, mali. Pero kakilala ko po sila yun. No? Saan tayo dito? Tuloy tayo. Loyalist resign bukas. Alam ko tuloy po no? Yung VP Sara resign sa Department of Education. Minsanan na resign, VP at DepEd. Yan. Okay. Sasama na yung VP? At sabi din po ni Mami Peng, kumbaga, hindi sila nag-e-expect ng napakarami po Baka sabihin na itong mga to, tingnan nyo nga, asar kayo ng asar sa amin doon sa mautog namin. Tapos, lilibo lang kayo, 1,000, 2,000. Dahil unang nabanggit po ni Mami Peng, mga kababayan, doon sa kanyang vlog na napanood ko, 500 lang yung expect nila nung una. Kasi hindi naman kagaya talagang announce, no? Hindi kagaya ng mautog. Dating presidente pa ang nag-a-announce para pumunta ang tao, tas ending 6,000. No, eto, kumbaga yung mga vlogger lang din po, mga kababayan, kagaya po ni Mami Peng. At sa una nga, sabi niya, hindi kami nag-e-expect ng lalagpas sa 500. Umabot na daw po ng 1,000. So baka mamaya, etong mga DDS, sabihin nyo, konti-konti nyo naman pala. Expected na yun. Expected na dahil nga yung pag-a-announce, mga vlogger lang. Hindi naman dating Pangulong Duterte kagaya ng ganun Tom De Castro, 382 here. Walang pondo yung rally. Please get out of support. Resign Sara rally. Ayan, walang pondo po. Di ba, mga kababayan? Mausog ng mausog. Bakit nga ba nasabi ni Mark Ramos na nababagalan ang ating Pangulo sa VP Sara Duterte? Ipagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng libreng tertiary education sa mga kabataan sa lahat ng state colleges at universities sa bansa. Ayon sa Kumbaga, nag-step up na ang ating Pangulo. Sige, ako na mag-a-announce nito. Kumbaga, napag-aralan na din namin ito. Ituloy. Ituloy yung mga edukasyon na ganyan. Tuloy. Ayaw mapindot. Ayan. Sa Pangulo, naglaan ang pamahalaan ng 134 billion pesos ngayong taon para sa state colleges at universities upang maraming mga estudyante ang makinabang sa libreng edukasyon. Dagdag DDS, walang nagawa ang inyong Pangulo. Gaganyan yan mga kababayan.
kahit po no naririnig na yung mga ganitong balita, mga boss chief amo sir, para sa kanila walang ano nagawa ni PBBM o ganito ganyan, ano na itulong sa tao ni PBBM, wala pa din para sa kanila. Mga kababayan, 'di ba ang edukasyon po mga boss chief amo sir, napakaimportante po sa bawat individual, mga bossing. So para naman po talagang tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga kabataang Pilipino, eto, step up na ang ating Pangulo. O sige, ako na mag-a-announce, no? Libreng pa-college, 134 billion sa mga states college and universities. Ed Harry. Tapos yung mga tawag dito, magulang ng mga maililibre, ano, mga kababayan. Yung mga magulang na maililibre, makikita mo doon, sumisigaw, walang nagawa si PBBM. Ay, Diyos ko po, Lord. Good evening po, boss. Si Mami Peng lang, yung katapat nila, go, 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 loyalist. Bukas na po yung Sara resign, PBBM lang sa kalam. Kung ako po, mga kababayan, kung nasa Pilipinas, yan ka na naman, Mark Ramos Kasi August pa ako pupunta ulit, babalik na naman. Haba-haba ng oras. 24 oras maglakbay papunta ng Pilipinas. August pa kami babalik diyan. Every 3 months nandiyan kami sa Pilipinas. Kaya yung mga nagsasabi, umuwi ka ng Pilipinas para malaman mo kung ano nangyayari dito. Every 3 months nga nandiyan kami Ilang beses mo pa bang gustong umuwi, di ba? Kailan yan? Sabi ni Ma'am Maritel, hindi natuloy sa DepEd Pasig dahil nga ang sabi ni Mami Peng, kaya hindi na itinuloy yung sa DepEd Pasig dahil po, mga kababayan, expect nila 500 katao lang ang pupunta. Wala namang pondo di ba? Tapos ang announcement vlogger lang. Kaso, sabi ni Mami Peng, lumagpas ng 500, umabot daw ng 1,000. Kaya hindi nila tinuloy doon sa Pasig dahil ayaw nilang makaabala sa trapiko ng Pasig. Pero, nabigyan sila ng permit para gawin doon yung rally, mga kababayan. Pero syempre, iniisip nila, kailangan pag magra-rally tayo, hindi tayo makahambalang sa tao, hindi tayo makasagabal sa mga motorista, doon na lang tayo sa Liwasang Bonifacio, 3:00 ng hapon. Ayan, mga bossing kung ako nandun, nandiyan sa Pilipinas, sama ako. Tuloy nga daw, sabi ni Koy TV. Ayan, tuloy po. Hindi na tinuloy yung sa Pasig kasi makakaabala sa trapiko dahil umaabot po. Lumilibo na po yung bilang, mga kababayan, kaya inilipat na lang nila ng Liwasang Bonifacio, 3:00, mga boss, chief amo sir. Titignan po natin yan. Sabi ni Biba Israel, pang 399, Boss Mark. Salamat po. 789 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa ating live stream. Tuloy natin ito. Ito, marami pa anyang dapat gawin upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Nako, Inday Sara, BP. Kailangan pabilisin mo na yan, ang ating Pangulo. Siguro kung hindi lang, kung ang Department of Education Secretary ay ating Pangulo, mga kababayan, nirat-rat yun. Siyempre, iniisip niya, mga bossing, ayoko namang tapawan si BP Sara. At aminado naman din ang ating Vice Presidente na talagang nakarely lang siya dun sa mga taong nakapaligid sa kanya doon. Kung ang inilagay po dyan, ang naiposisyon po yung mga taong talagang sobra ang experience, ang mangyayari po dyan, mga kababayan, banat na lang ng banat. Hindi na yung learning stage pa. Mag-learn muna tayo dito sa stage na to, tapos tatagal lang 1 taon, 2 taon bago pa mai-apply. So, medyo mabagal. Magbaon po tayo ng pagkain, tubig, payong, pamaypay, medicine, at maintenance. Ayan. So, talagang walang pondo. Yung rally. Di ba? Walang pondo talaga sa rally. Sabi ko nga, mali yung sinabi ko. Taga pala sila Pakoy. Taga La Union. Tuloy natin to. The battle to win the future is waged in today's schools.
where we should arm our young men and women with the right skills to not only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Times Ano daw? Wag na nating hintayan kung sino man no sa Higher Education 2024 Asia University Rankings, unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Grabe, no? Madami pang kailangan trabahuhin. BP, ibigay na natin 'yan doon sa mga may alam talaga. 'Di ba? May sabi ni Fanny talaga si Bonsai Tree. May pundo. Yan, mayaman si Lam eh. Oh. Meron daw pundo mga kababayan. Sabi ni Fanny Bonsai, may pundo. Yan, mayaman si Lam eh. Mami Peng nga lang yun nandun eh. Ano naman kinalaman ni ano dyan, ni First Lady Liza Araneta Marcos, bakit naman magkakapundo? Ano? Sana may medic bukas in case of accident, sabi ni Arnold Lopez. Umabot pa ba ako sa live or team replay na naman? Virginia Perez, nasa live po kayo. Ang liwanag ng pananalita. Oh. Adik ba yan, sabi ni Sir Ed Harry. Tumungo tayo dito mga bossing. Ito medyo palalim ng palalim, no?